sikreto ngayon. Kaya nga yun na nga yung ritual. But of course, speaking of friends from the press, Tito Chu, kaya handing it over to you para sa mga kapatid natin sa press na magtatanong. Maraming salamat. Congratulate muna natin si Bossing. Napakaganda na nakita. Yes, box office! Katatapos lang ng MMFF, bubuksan natin ang 2025 ng Major Pasabog. Starting off with the editor of Abante, my dear friend, June Dalin. Siya ang unang magtatanong. Tito June. Yeah, good afternoon. Hi, Bossing. Hi, June. Congratulations. Thank you. Excited ako kanina. Nakasabay kita sa CR. Sabi ko, susulat ko na interview ko sa loob ng CR si Bossing. Pero kidding aside, Bossing, syempre kami, talagang si Bossing talagang super PR, no? Kahit ano pa sabihin mo, may issue pa naman ba, pag nakita niya ang press, talagang siya ang unang bumabate. Kaya we love you, Bossing. So, bawal daw ang intriga. So, tatanong ko is... Go! Siyempre, ako kasi, I'm taking Santi Barley also, di ba? It's really, you're always on the go. Kaya po ba, siyempre... Tagal ng tanong. Kailangan po kasi pasok ang Santi. Ang haba ng intro. Hindi, pero, hindi, Bossing, hindi intriga to. Bossing, nakakatuwa, no? Ramdam mo yung health benefit talaga ng product. Thank you for that wonderful question. Ano nga ulit yun, June? Yeah, Ano daw po yung benefits ng Santi Barley na nararamdaman nyo? yeah. Yung first time na dinate nyo po yun? Kakaiba, yung naiba sa pakiramdam mo when you started taking Santi Barley. And bago pa po kayo nag-accept, dinate nyo ba muna? Sinubukan nyo po? Nag-uusap pa lang kami. Binigyan na ako ng 5-year supply of Santi na talagang yung buong bahay namin talagang we take it on a regular basis. At mararamdaman mo mararamdaman mo yung kakaibahan ng pangangatawan mo once you start taking it. Like sabi ko nga kanina, first thing in the morning, on an empty stomach, bago ka mag-breakfast, Santi Barley muna. Yun, ang dami benefits may cleansing na, tapos yung immune system mo, malaking bagay, at general health mo, talagang maaalagaan ng Santi Barley. So this is the reason po kaya tinanggap nyo. Kasi mapili daw kayo Marami kami nababalitaan na nire-reject nyo, hindi nyo tinatanggap na endorsement. Alam mo, pag ang produkto hindi ko ginagamit, hindi ko kayang i-endorse. Kung hindi ako naniniwala sa produkto, I have to believe in it first. Like, thank you for that applause. Like nung kwento ko nga kanina, nag-research muna ako. I did my own research. Nag-google ako, ano ba ang benefits ng barley, lalo na yung Santi Barley. Nakita ko magaganda ang mga benefits. So, I believe in it. I've been using it. I've been taking it. Kumbaga, maluwag sa loob mo na i-endorse. Yung galing sa puso mo, yung endorsement. Hindi yung nag-endorse ka lang kasi binayaran ka. On the side na lang yung bayad. Pero more than that, it's the paniwala mo sa produkto at makakatulong ka sa kapwa mo. Maraming matutulungan itong Santi Barley. Yeah, very well said, Bossing. Ang ganda. Sir Joey, narinig mo yung sinabi ni Sir Bossing. Kung kami, mukhang kinilig yung mga tao. Talagang very much na-appreciate nila. Ano masasabi niyo po? Sabi kasi, like when I met si Bossing, kasi whenever we have a new brand ambassador in Sunday, ako, I keep it a point. Ako to before we invite him to be part of the company, gusto ko munang ibenta sa kanya yung kumpanya.
don't want the brand ambassador na mag-join tama si Bossing just because of the talent fee. So binibenta ko muna sa kanya, ito yung Sunday, this is how we started, this is our product, this is where we are going. If nakikita mo na makakasama ka namin for a long time, then you can be part of Sunday as our brand ambassador. So ganoon ko lagi. And nakita ko nung first meeting namin ni Bossing, I think yung advocacy nag-align. Sabi ko hindi mahihirapan kasi it's more than promoting the product. It's really highlighting the beauty of the entire company. Kasi ang Sunday naman, honestly, hindi naman namin binibenta lang yung produkto. No questions asked, the product is really good. But we're selling the entirety of the business, including Sunday as a company, because you would like the world to buy this company. Pag binilig silang buong mundo yung kumpanya, the product will always follow. And we always believe with the product. Kaya natutuwa kami kasi nung binili ni Bossing yung kumpanya, nakita niya na ito talaga yung pwede niya rin makasama for the next coming years. Natuwa naman kami. So, for us, it's really a match. Diba? It's really a match. It's really a worthwhile partnership to consider. Yan, siyempre hindi ko na itatanong ang talent fee. Nilinaw naman nila kasi it's not about the talent fee. Pero knowing Santi din kasi very generous, diba MJ? Si MJ na 1 million daw as host eh. Ha? Parang sa pagkagulat mo, hindi totoo. Okay. Anyways, congratulations Bossing, congratulations Sir Joey kasi ang ganda ng sinabi talaga ni Bossing, di ba? Ako ginagamit ko din talaga. Alam ko yung benefits talaga yung, sa health. Thank you. Salamat, June Lalin of Abante. Ang next po magtatanong, sir. 5 years supply din si June Lalin. Oh! 5 years. Hindi namin nakakalimutan yung mga friends from present. Thank you. Naka-ano po yan? Naka-video po. So, hahabulin ko pa talaga. Madadala mo sa travels mo, Tito Ju. 5 years supply. Ibibenta ko sa iba kasi ang dami naghahanap ng Sunday Distributor. Baka maging Sunday elite ka na rin. Correct. Oo. Ang susunod po na magtatanong, thank you June Lalin, si Sir Nestor Cuartero, ang aking college professor from the Market Monitor. Nice to see you again. Yeah, hi, Vic. Absent ka today. May work ka ngayon sa Bulacan. Absent ka. Hindi, naka-tape kami. Naka-tape kayo. Usually, we have 2 days of taped episode, which we record the week before. So Monday and Tuesday, naka-tape kami. Okay. So you're doing this because, well, of course, you have this anti-barley endorsement. Anyway, you are obviously in very good health. Ganda yung wellness. So siguro, yung success ng The Kingdom will inspire you furthermore to take on new roles in movies or TV. Ano ang nakikita mong next step after The Kingdom? I haven't thought about it yet. Maybe a prequel or a sequel. I don't know yet. Because it's become a very big hit. We've been receiving a lot of good reviews, good comments. Yes. As a matter of fact, tuwa nga ako doon sa isang nag-comment na Big Soto is in the wrong genre for so many years. Sabi niya, so baka magbago na ako, maging ma-actor na. Totoo ba yan, Bossy? No, I mean, kidding aside, ninanamnam ko pa yung pagtanggap sa akin ng mga manonood ng pelikulang Pilipino na nung una parang kabado ako eh. Tatanggapin pa ako in a serious role from start to finish. Tatanggapin ba nila nung ako'y mateteki? Para din sa mga hindi nakakapanood, sorry, spoiler alert. And so nakita ko yung outcome, pinanood ko yung after viewing the film, sulit lahat ng pagod dahil I must admit talagang sobrang pagod ng yung paggawa namin ng pelikula for so many months. I was memorizing my lines. I was in front of the mirror. Tinitignan ko yung sarili ko, ano ba, itsura ko pag sarado yung kilay, gano'n.
tulong din ng mga kasama ko sa pelikula. Kasi they served as an inspiration for me. Nakita kong gaano kaseryoso si Piolo, gaano kaseryoso si Lucero, pati yung mga anak kong babae, si Christine, saka si Sue Ramirez. They were very serious about their roles. They were giving it all, 100%. Sabi ko, hindi pwedeng, kailangan ganun din ako. So, when I was watching the finished product, I felt that I was an amateur compared to these actors and actresses. Pero it paid off. Kumbaga, tanggal lahat yung pagod ko, yung puyat namin. We started filming July. We finished almost December na. Dahil na rin siguro, dahil sunod-sunod yung bagyo, dami namin pack-up. It's all worth it. Sulit naman talaga yung lahat ng pagod. Well, let me take this opportunity to congratulate you. I watched it. Well, a lot of us watched the film. Ang galing. Maganda yung performance mo, and the whole film itself is quite good. Thank you. I anticipate some acting awards in the coming award derby sa iba-ibang camp, iba-ibang organization siguro from your end. Anyway, may I ask Mr. Marcelo, yun po bang Sunday Barley, is that manufactured in the Philippines, or you import the raw material, or you import the whole thing from New Zealand? Okay. When we were starting Sunday in the Philippines 17 years ago, we're buying products from New Zealand. Siguro, I'll just cut the long story short. Siguro, I can say that we are blessed as a company kasi we're the first ever Filipino company or maybe Asian company who was able to set up our own manufacturing facility in New Zealand. So, ang Sunday na ngayon, ang Filipino company owns the manufacturing plant in New Zealand. So, yung raw materials ng barley, binibili namin from our facility in New Zealand, siniship sa Philippines, and we have local pharmaceutical companies na gumagawa ng product dito. So dito na natin minamanufacture yung product. And from the Philippines, okay, we export the product all over the world. So it's a Filipino-owned manufactured product, but the main raw material of barley grass galing yan sa planta at farm natin from New Zealand. Okay. Last point po. Your other endorser is Imachensa, no? Panglalaki po ba ang barley? Bakit dalawang lalaki po ang inyong endorser? Nagkataon lang kasi na si Kuya Kim was with us for tagal na. 12 years na namin kasama si Kuya Kim. Kuya Kim, bago pa siya maging endorser ng Sunday, kasama pa siya sa triathlon community. We're into the same sport, triathlon. So kaya namin nakasama si Kim dito, bukod sa naging kaibigan ko, is because we're passionate with the same sport, triathlon, and we would like Sunday to be a product na hindi synonymous sa sickness. Although, let's face it, napakarami pong napagaling ng Sunday Barley kahit hindi namin pinopromote to as nakagaling kasi it's a food supplement. Nung nakasama namin si Kim, ang objective is to promote Sunday for people who wants to have an active lifestyle, who's into sports, or kung hindi ka nag-sports, you need Sunday Barley so that para magkaroon ka ng active lifestyle. Hindi lang pang lalaki ang Sunday, kasi makikita mo sa distribution network ng Sunday all over the globe, marami po kami talagang members dito, mga babae. Nagkataon lang siguro na hindi pa kami nakaka-timing ng brand ambassador na babae for Sunday. I don't know if I have to announce this, but before the end of the year 2025, we will be launching a lady brand ambassador. Meron na hindi ko lang po masasabi, and we've already signed a contract with her, and we will be launching her before maybe mid of 2025. Ready ka na ba, MJ? Ano po, transformation. Yes, so, sinimulan ko na kanina, boss. Iinuwi ko na rin ito in a while. Salamat po. Salamat po. Thank you, Thank Boss. you. Good luck, Vic. Thank you. Salamat po. Maraming salamat, Sir Nestor Cordero of the Market Monitor. Ito po, ang susunod na magtatanong. Tread lightly, my love. Janice Navidad from Bulgar. Talbog. Go Ate Janice! Hi, Bossing. Good Hi, morning. Janice. Congratulations on your new baby, new endorsement. No? Parang Thank you. at your age, Bossing, 30-something, ang dami mong pa rin, very in demand ka pa rin endorser, ah. Yes. Oo. Kaya, Salamat. oo. Kaya, Bossing,
ako, bossing, kung how does Pauline take care of your health? Meron na ba siyang, mula nitong naging endorser ka ng Santi Barley, and aside from drinking Santi Barley, ano ba yung mga pinagbabawal niya sa'yo? Kasi nga, syempre, as we age, di ba, talagang iniingatan natin yung health natin. Meron ba siyang mga pinagbabawal sa'yo, like junk foods, o ayaw mo na ba mag-soft drink, di ba? O ano pang mga healthy na binibigay sa'yo ni Pauline? Isa sa mga regimen ko sa pagdating sa, lalo na sa pagkain, I only eat when it's time to eat. Hindi ako kumakain in between breakfast and lunch and dinner. Hindi ako ma-junk food. Hindi ako mahilig sa mga sweets. Pag meron, tikim-tikim lang. I take everything in moderation. Kahit, let's say, alcohol or soft drinks. Lahat yan in moderation. So, yung isa sa mga healthy style of living. As a matter of fact, hanggang ngayon, wala pa akong maintenance. Wala akong kahoy dyan. Wala akong maintenance. Hypertension, diabetes, di katulad ng mga kasama ko sa programa. Name dropping, bossing. Si Joey, si Alan Kay, mga diabetic yan. And, So pwede mo na silang bigyan itong Santi? Pwede mo na silang bigyan itong Santi Barley? It's a very healthy food supplement. It's a superfood. Marami siyang benefits talaga. So for me, I'm just thankful sa ating Panginoon na ako'y sinaswerte, lalo na pagdating sa health, pagdating sa pangangatawan. Kasi we really have to take care of our bodies, we should have a healthy living, sleep at least 6 to 7 hours a day, enjoy the family. Ganon ang aking buhay sa araw-araw. Nakakapag-exercise ka din, bossing? Kasi si Pauline nakikita ko nagte-treadmill. Di ba nasasabayan mo ba siya? Hindi. Kasi yung cycling niya, mahirap. Ano tawag doon? Yung gagano. Speeding. Hindi ko kaya yun. I do a lot of brisk walking. I play golf. Joey is a golfer pero natigil. Pero babalik daw siya para makapaglaro kami. So, playing golf and walking around the village. Yun ang aking exercise. Yung aking may bahay, hindi ko kaya sabayan yung mga regimen niya sa exercise eh. Lalo na ngayon na nagpapapayat. She's on a diet. Santi Barley helps her with their diet. Pero yung exercise niya, very intense yun. Baka hindi na kayanin ng tuhod. Naku, pero bossing, sa pag-inom mo ng Santi, baka nang mas lumakas ang tuhod mo. Kasi yun nga yung tatanong ko kay Sir Joey, ano ba yung mga health benefits na nagbibigay ng Santi? Kasi may mga nagtiklaim na ibang barley product, di ba, na mabubuntis, nakakagamot ng mga cancer. Yung Santi po, ano pong nagagawa niya? In terms of testimonies, we have a lot of stories. Of course, I cannot present everything here. No? Yung talagang may mga sakit na nagpapagaling. Pero if you ask me, people are asking me also yung mga kaibigan ko, ano bang benefit sa'yo ng Santi Barley? Kasi just like si Bossy, siguro sa ngayon we're blessed na wala kami mga maintenance medicine, hypertension, diabetes, wala. Pero ano yung benefit sa akin personally ng Santi Barley? So I'll answer lang based on how I use Santi Barley. I'm also active in sports. I do marathon, I do triathlon.
triathlon. So, ang Sunday Barley sa akin, number one is a total complete food. Kasi marami tayong hindi nakakain na sa regular na pagkain natin na kailangan ng katawan natin. So, yung Sunday Barley na nakatulong because based on study, Sunday is a total complete food. It has all essential vitamins, minerals, amino acid. Hindi ko na nakukuha sa pagkain yan, kadalasan. You eat outside, restaurants, wala. So, I use Sunday Barley to supplement yung mga kailangan ko sa katawan na natutulungan ako whenever I do trainings. I do trainings almost every day. Ngayon, January, balik na naman. Tapos na yung December na puro kain ang ginawa natin. So, balik ulit yung training ko because I'm training for an Ironman event this year. I'm also training for several marathon races. Together with my family, my kids are also training with me. So, malaking tulong ng Sunday Barley to boost our endurance, our immune system. Bonus na lang na halos, not in exaggeration, halos hindi talaga nagkakasakit yung pamilya namin. Yun yung naging benefit sa amin ng Sunday Barley. So, bossy, kung nakakapagpalakas pala siya, yun lalo niya sa endurance. Ipasok ko na yung next question ko. May plan pa bang sundan si Baby Mochi? Ewan ko kung kaya pa rin ulit eh. Kaya pa, ewan ko sa kanya, tanong niyo. Kaya-kaya pa yan, bossy. Magwa 1 year old na si Mochi on January 23. Parang bilis nga ng panahon. And we're just so thankful to God. She's healthy, very beautiful baby. At medyo nakakatayo na. Nakakatayo na ng mag-isa niya. Pero mga 2 seconds lang, maksak ulit. Yung susundan, I always leave it to God kung i-bless mo kami. Baby boy naman. Well, okay na. Dami ko kapong lalaki. Gugulot. Anak ni Oyo, 5 lalaki. Tapos si Danica, may 2 lalaki. Pag nasa bahay, parang may riot parati sa bahay namin pag nandun yung mga apo kong lalaki. So, okay na sa akin mga babae. They're very sweet. They're very malambing. I always look forward to going home. Kasi tanggal lahat ang pagod mo sa trabaho pag nakita mo na yung mga anak mong mababait. And then, mga daddy's girl, no, bossy? Super close. Yeah. Ewan ko kung daddy's girl ang tawag mo sa hindi tumatanggi. Pag may gusto sa mami, at sa mami, no. Pagdating sa akin, yes. Pero talaga. Yung last question ko na lang po, kasi yung tagline ng Sunday Barley is live more, do more, and achieve more. So, bossing, at your age now, meron pa po kayong gustong ma-achieve? Marami pa. I'm the type of person na always, para sa akin, there's always room for improvement. Katulad sa mga, for example na lang, sa pelikula, I've tried doing a very serious role. Baka pwede pang sundan ng isa pa. Or maybe a serious role na may touches of comedy. Yun eh, I always tell myself that I have to improve. I want to do more. Like, isa sa mga tinatarget namin ngayon is the 50th anniversary of Eat Bulaga. We are on our 46th year. So 4 years to go, parang mabilis na yun. Mabilis na yun kasi parang kailan lang, nagsisimula pa lang kami. And now, we're 46 years. At we're very thankful sa Panginoon at sa lahat ng mga kababayan natin na tumatangkilik sa Itbulaga, sa ating mga kaibigan sa press na hanggang ngayon tayo ay nagkakasama. Mahal namin kayo lahat. We love you. Bossing, last na lang kasi nabanggit mo na gusto mo baka maulit pa yung drama, di ba?
Kung sakaling meron kang pangarap na actress, drama actress na gusto mong makasama, sino po sa local celebrities? Alam mo, pag gumagawa ko ng pelikula, inuuna ko muna yung konsepto. Bago yung casting. Ano ba ang gusto natin gawin? Anong konsepto ang ating tatalakayin? So, pag nandun na yun, tsaka palang papasok yung casting. Doon sa tanong mo kung sinong actress, lahat naman ng mga actress natin ngayon magagaling. So, kahit sino, pwede. Si Ate V kaya? Why not? Ayan. Thank you, Bossing, and good luck po. Thank you, Janice. Maraming salamat, Miss Janice. Ang next na magtatanong po, TikTok by Aster Amoyo from People's Journal. Nanay Aster. Ayan, Siya. long time. Hi, Bossing, and of course, Rick. Saan ka? Andito ako. Go ahead. Andito ako. Mga kaibigan, actually, isa si Bossing sa masasabi nating pinaka-well-loved in the industry. Actually, halos sabay ko ito. Sabay ko ito. Nasubaybayan ko ang pagsisimula ng Big Soto. Of course, dito Vic and Joey. Kasi kahit pa paano, nagkatrabaho kami many times. Vicor days, Octo Arts days na collaboration ang MZ Productions at Octo Arts na ako nag-handle ng PR. So, it's nice to see you again, Bossing. And of Nice to course, see you, Master. yes, siguro pwede ko lang itanong is, anong sikreto ng isang Vic Soto when it comes to durability? Dahil up to this time, kumbaga hindi ka pa rin nawawala, hindi ka napupunta sa supporting roles or ano, yung durability in the industry. As Vic Soto, of course. Wala naman sikreto eh. I'm always thankful sa kapalaran. Kung ano man ang estado ko ngayon, kung ano man yung narating ko, I always lift everything to God, sa ating Panginoon. Dahil siya naman talaga yung director natin eh. Siya rin ang producer sa lahat. So, siya yung nagsasabi na ikaw, ganito ka. Ikaw, ganyan ka. So, ako naman, kumbaga, go with the flow. Like, for example, itong latest movie natin, The Kingdom, sino ba mag-aakala na mag-o-offer sa akin ng isang seryosong pelikula? Samantalang we started with Okay Goferico, the movie, tapos tayo nag-Lastic Man, isa sa mga unang Metro Manila Film Festival entries ko. Tapos sunod-sunod na yun, the Enteng Kabisote series, which were all successful. Sino mag-aakala na biglang meron akong offer to do a very serious role, to do a very serious film about alternative reality. So yun, ride lang, sakay lang ako, then pag nandun na, I'll do my best, I'll give it 100%, at ang importante, siguro, para sa lahat din ng ating mga kasamahan sa industriya, mahalin natin ang ginagawa natin. Mahalin natin ang pelikulang Pilipino, alagaan natin ang pelikulang Pilipino, gawin natin kung maitataas natin ang antas, tayo rin naman ang makikinabang. Maliit lang ang ating industriya, kaya dapat magtulong-tulungan natin para maitaas ang kalidad. At I'm just very happy and proud that I was a part of a film na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Congratulations on that, Bossing, kasi napanood ko rin yun. Thank you. And isa rin ako sa nagulat. Kaya mo palang mag-drama. Kahit ako nagulat. Ano ang
tahimik lang eh. I'm more of a listener than a talker. Kasi mga kasama ko sa hanap buhay, sila yung mga madadaldal. Yan, sila Alake, sila Tito, sila Joey. Kung walang makikinig sa kanya, magugulo usapan. So, kahit na nung when I was growing up, since I was the bunso of 4 boys, so lahat yun kailangan pakinggan ko eh. Lumaki akong ganun tahimik lang, nakikinig. I only talk when it's time to talk. Pagka bagong kaibigan, pag di mo kinausap, di rin kita kakausapin. Pero pagka komportable na ako, pwede na tayo magkwentuhan. I'm more of, I won't say naman an introvert. I'm shy type lang. Mahihayin ako, even kahit na nung bata-bata pa ako, mahihayin ako. Actually, personality ni Tito Dolphy, nakikita namin sa iyo eh. Kasi off-cam si Tito Dolphy, gano'n eh. Tahimik lang, pero iba isa pag nasa harap ng camera. Kaya nga, idol ko siya. Lastly, Bossing, anong sikreto meron ang Tito Vic and Joey? Kasi hindi lang 46 years kayong magkasama sa Itbulaga. Even prior to that, buo na ang Tito Vic and Joey. Kung hindi ko nagkakamali, more than 50 years na kami magkakasama. We started out sa Discorama. Student Canteen. Inabot din. Nabutan namin yun, Student Canteen pati. Sa variety show with Bobby Ledesma. We started out, tapos nag-pipinship kami sa Student Canteen. Tapos hanggang sa may nag-offer, no time show, tinanggap namin. Tapos we had school book hall, tapos we went separate ways. Meron akong okay ka Ferico, sila Joey, may Todas. But yung main bahay namin is Itbulaga. Marami kami pinagdaanan, maraming pagsubok. Nandun yung hindi kami sumisweldo dahil walang benta. Taste-taste lang dahil kumbaga parang napamahal na sa amin yung programa. So we just had to go on and on and on and on. So hanggang ngayon, buo yung respeto namin sa isa't isa. At tulad kami ni Joey, magkaibigan kami pero ang tratuhan namin para magkapatid. Kami ni Tito, magkapatid kami pero ang tratuhan namin magkaibigan. So yun yung band na yun, mahirap ng tibagin. Thank you, Bossing. Lastly, kay Mr. Marcelo. Mr. Marcelo, now that Vic is now part of the company, part of pinakabagong brand ambassador ng Barley, Santi Barley, ano expectation niyo sa kanya? Well, alam nyo, ang alam kasi ng marami, Santi International, selling a quality product na Santi Barley Grass. Pero hindi alam ng marami, the reason why Santi is here is because we continuously inspire people. Yung mga kasama ko ngayon dito, these are just a few of our members, not only in the Philippines but all over the world. Ang trabaho namin is to continuously inspire them to achieve greater things in life. And having Vic as a partner in Santi, like yung kwento niya lang ngayon, I think marami nang nai-inspire ngayon. Na kung pinagdaanan ni Vic, yung pinagdaanan nila, ups and downs in Itbulaga, in a way, alam ko yung kwento niya, naikwento na sa akin ni Vic. Yung ups and downs in Itbulaga, mga pinagdaanan nila, ako yun ang gusto kong makita ng mga distributors ng Santi. It can serve as an influence, as an inspiration to them to keep on fighting. Daming challenges sa buhay natin ngayon. Kung hindi mo makakasama yung grupo who always strive to achieve greater things in life, babagsak lang talaga tayo. And I think Vic will be a good example and inspiration to our team, and it will continue to inspire them to achieve greater things in life and achieve their dreams in life. So yun ang nakikita kong magiging malaking tulong ni Vic sa amin, ni Bossing. More than just endorsing Santi Barley is being an inspiration to the entire Santi family globally. Thank you very much and congratulations. Thank you, Aster. Salamat, Nanay Aster.
bayan si Bossing, kaya siya talaga ang perfect endorser ng Sante International. Ang susunod po magtatanong ay si Miss Kate Adahar of Random Republica. Ito po siya, Miss Okay. Hi, good afternoon, boss. Hi, good afternoon. You mentioned kanina po na yung taking Sante is just one of your secrets to staying young. And we know how stress can age us. Pero you've always been known as someone na cool and calm. So how do you take care of your mental health, emotional well-being in an industry like showbiz na puro stress? Simple lang. Trust in God. Ganun lang. With God on your side, wala yung mga stress na yan. Kumbaga, yakang-yaka. Hindi ko pinapansin yan na kung ano man. Yung mga pagsubok, whatever it is. Basta you trust in God. Hanggang lahat yun. Thank you. And to Sir Joey, ano po yung, na-mention kayo na expectations niyo po from him. Pero kami po, what can we expect from this partnership? Ano po yung inclusions? Kami, whenever we do partnership, we always like to have it long term. So I'm telling Bossing na gusto namin siyempre ang Sunday to be part of the 50th anniversary of Eat Bulaga. Ganun. Forward looking. Sabi ni Bossing, may 5 years of life na siya. So tingnan natin 5 years from now. Pero I'm looking at a stronger partnership in the years to come. Alam niyo, one of the things that Sunday is doing is inspiring OFWs. We have offices in Hong Kong, in Dubai. Alam mo, pag nadinig mo yung mga story ng kababayan natin doon, malulungkot ka. At ang nagiging role namin doon, especially if we're partners in the Philippines, is to inspire them to create something big, create something huge, para balang araw umuwi na sila rito, kasama nila yung mga pamilya nila. At alam namin malaki ang maitutulong ni Bossing para ma-inspire yung mga OFWs. Napakalayo nila sa atin. The least that we can do, whenever I go there, by the way, whenever I visit them, the least that I can do is just show them na may pag-asa sa buhay. Alam mo, naniwala kasi kami sa Sunday na if there's hope in the future, there's power at present. So our job is really to give hope to people. And yan din ang role ng mga brand ambassadors ng Sunday. They will help us give hope to people. Sa ngayon, Pilipino, but very soon I believe we will give hope to different nationalities. Right now, Sante is building a huge community in Indonesia. Alright, hindi Pilipino ang mga kausap namin doon, mga locals. At magugulat ka na yung gusto ng mga Pilipino, yung pangarap ng mga Pilipino, pangarap nila. So nakikita namin na kaya nang mag-inspire ng mga Pilipino ng iba't ibang lahi sa mundo ito. And our brand ambassadors can help us do that and fight for that advocacy. Thank you. Okay. Maraming salamat, Miss MJ. We're down to our last two questions. Bago tayo After yan, raffle na. Yes. Oo. Ang next question natin, ito po, batang-bata at fresh na fresh. Si Miss Rose Garcia, Bossing. Marites University. Ayan, tingin na tuloy sila. Anyway, ayan, Bossing, yun nga po. Actually, mag-get pa lang talaga ako. Isa na kayo sa kilala kong trusted endorser na among the celebrities, no? And then until now, kayo pa rin. Kami pa rin yun, Bossing. So, how do you feel, Bossing, kapag, alam niyo yun, may mga parang gusto yatang manira o magbigay ng konting mancha doon sa pagiging isa sa pinaka-trusted hinahangaang celebrity ngayon. And at the same time, Bossing, how do you feel dun sa suporta ng karamihan na hindi na babalik dahil kilala nila kung sino si Vic Soto? Of course, I'm very thankful that I have my family supporting me, my friends, friends in the business, friends sa showbiz, na tuloy-tuloy ang pagsuporta sa akin. And like Sir Joey here, trusting me with endorsing isang magaling na produkto. I'm very thankful. At maraming salamat sa kanila, sa inyo, sa lahat ng tao. Maraming salamat. Naapektuhan pa ba kayo, Bossing, pag may gustong manira or
mga ganon. Nagbibigay naman kayo ng negatibong imahe para kayo. Naapektuhan ba kayo sa ganon? Hindi naman pwedeng hindi ka maapektuhan. Pero, kumbaga, sabi ko nga, pagpasa Diyos ko lang. Wala na yun. Yes, bossing. And last na po, during the Kingdom, may nagsabi sa akin na may chance daw na baka ito na yung last movie ni Bossing. Dahil, kumbaga, parang nagawa niyo na lahat. So, hindi pala totoo yun, Bossing. Kumbaga, fight pa rin. Yung last movie, kasi tagal ako nagpahinga no, sa pelikula. Kasi nga, hindi naman ako bumabata. I know how tedious at how talagang nakaka-drain ng energy, emotionally and physically, ang paggawa ng pelikula. Hindi naman yung paggawa ko ng pelikula, hindi naman yung, okay na yan, pwede na yan. No, ngayon, iba ng style ng paggawa ng pelikula. Kung gusto natin itaas ang kalidad ng pelikulang Pilipino, we have to be really professional about it. Like, itong nakaraang pelikula ko na we had to do certain number of blockings, drawing of lines, tapos yung mga take, iba-ibang angulo, you have to maintain your emotion. Hindi sa biro paggawa ng pelikula ngayon. So, eto na naramdaman ko naranasan ko yung ganung klaseng paggawa ng pelikula sa The Kingdom. At after watching the finished product, I would say that I'm very proud of it, and I'm very happy na ako'y maging parte ng pelikula. And you'll do more. Hopefully, we'll see if may magandang konsepto. Alright. Thank you, Bossing. Thanks, Miss Thank you, Rose. Ate Rose. Bossing, nung shooting po ng The Kingdom, di ba patayan ang shooting sa oras, sa trabaho? Ano po yung, umiinom na po kayo ng Sante Barley at that time to strengthen to energize your body? Yeah, since last year, malaking bagay, malaking tulong sa akin ng Sante Barley. Kasi kailangan mataas ang resistance ko eh. Hindi lang physically, pati sa pag-iisip mo, yung emotions mo, you have to be in tip-top condition. So, malaking bagay ang Sante Barley. Pagka pinira ko na sa umaga yan, hanggang madaling araw na yun. Tapos in between, pa-shot-shot ka, okay. Shot-shot. Yung sinashot na pala ni Bossing Barley niya. I love it. Salamat po. Wala ka sa labas. MJ, last question Yes. natin. Kapatid na Jojo Panaligan from the very insanely popular Rider Hi, PH. Jo. Thank you. Boss, Vic, obvious naman na all these years, mahal kayo ng publiko. Dahil na din, kagaya ngayon nakuha kayo bilang endorser, dahil maganda yung pangalan nyo all these years, Ang tanong ko po, kailan nyo po na-realize na mahalaga yung pangalan at paano nyo po napanatiling positibo ang lahat ng bagay tungkol sa inyo? Uminom siya ng barley. Para clean living. It's as simple as that. Clean living lang. Huwag kang manapak na ibang tao. Huwag kang manira. Huwag kang maangas. Stay humble. Humility for me is a very important word. Huwag kang magyayabang. Relax ka lang sa buhay. Makikita mo, inom ka ng Sante Barley, stress-free. Oh. Congrats po sa inyo, congrats sa Joe. Salamat. Thank you. May isang umiirit, Bossing. May follow-up. Jerry Olea of Philippine Entertainment Portal. Jerry. Hindi pwedeng hindi. Pep Troika. The Troika. Bossing, nasabi mo nga yung kumbaga yung stress, pinaka sa
boses mo na. Gusto ko lang itanong kung nakakatulog ka ba ng mahimbing these days, considering na may mga bata naman sa buhay mo. Napapatulog ka ba nila o kumbaga nagigising-gising ka? And considering na nagsasante party ka. Yung baby namin nakahiwalay ng kwarto. Si Tali lang ang madalas na natutulog sa gitna namin ni Pauline. At wala namang problema kay Tali. Medyo 10 seconds tulog na siya. Kahit anong hingay ko, kahit nanonood ako ng TV, hindi siya magigising. So, we're just fortunate and thankful na we have easy babies. Like si Mochi, basta may kinakain siya, okay. Kumakain na nga ng burger. Kung ano-ano pinapakain ng nanay. Mahilig siya sa prutas, mahilig siya sa fried chicken. Lalo na ngayon, 4 na yung ipin niya. Kumakagat-gagat na siya. So we're just fortunate. Pagdating sa gabi, napaka-imbing ng tulog namin. Anong pinaka-source of joy mo ngayon sa buhay mo? Sorry? Source of joy, yung nagpapasaya sa'yo, nagpapaligaya. Mga kaibigang katulad ninyo, mga aking pamilya, aking mga anak, hindi lang si Tali, si Mochi, kundi si Danica, si Pingris, si Tin, si Oyo, si Vico, si Paulina, lahat sila. Every once in a while, we go out for dinner, sama-sama, lahat yung mga anak ko, kwentuhan, gano'n lang, masaya. Thank you, Tito Jerry.